Itinatago ba ang ating pamahalaan? Bakit kung hindi ko pa nabulatlat itong issue na ito galing sa mga insiders natin sa Hong Kong at ilang match ng mga news na ito sa Global Times na pag-aari ng Chinese Communist Party, hindi pa natin makikita itong mga ganitong uri ng balita. Ang hacking na talamak na ginagawa ng China sa mga sangay ng pamahalaan and including Malacanang. Nakakabahala na ito, kapitbahay. Kaya mamaya ang second hour ng ating Fun Saturday Live, pag-uusapan natin ang issue na ito. Kaakibat ng kampanya ni Donald Trump, iahantad natin ang katotohanan, ang mga dokumento, laban sa mga black propaganda na rin ng mass deportation program ni Donald Trump sa Amerika. Ano ang koneksyon nito diyan sa Pilipinas? Pag-uusapan natin ang issue na yan na sensitibo para sa mga kababayan nating mga Pilipino. Ano ang koneksyon nitong mass deportation activities ni Donald Trump dito sa Amerika sa naging pamahalaan particular ni Rodrigo Duterte sa bansa and the ongoing threat ng Chinese Communist Party na sinusuportahan ng pamilyang Duterte, no less than the current Vice President of the Republic of the Philippines. Mamaya, pag-uusapan natin yan. Mantakay mo, pasayaw-sayaw pa ang inyong Vice Presidente sa pagbati sa China kay Xi Jinping sa kanilang selebrasyon ng Chinese New Year. Tanging-tanging ang Vice Presidente ninyo dyan sa bansa ang binigyan ng parangal ng Chinese Communist Party. Yan talamak na display, pagpapakita ng katrayduran sa kalagitnaan ng mga harassment ng Chinese Communist Party diyan sa Pilipinas. At hindi lamang itong issue na ito diyan sa West Philippine Sea, mga kababayan ko. Kaya yung mga Pilipino natin, ano ang sabi nitong OCTA? 84% ng mga Filipino ay sumasang-ayon sa pamahalaan ni Bongbong Marcos na pagtibayin ang paninindigan ng Pilipinas, assert the rights of the Filipino people and of the Philippine government sa West Philippine Sea. 84%. Yung iba riyan ay hindi nila alam kung ano ang kanilang sasagot. Yung iba riyan ay mga pure-blooded na mga Manchurians at mga kadre at mga supporters at mga spies ng China diyan sa Pilipinas. 84% ang malakas ang loob. Sinasabi nilang kailangang suportahan ang kampanya na ito ng gobyerno laban sa China. Hindi lamang itong West Philippine Sea ang dinala ng China sa Pilipinas na problema. Shabu! Shabu! Isa yan, drugs. Ano ang sabi ng mga nahahantad dyan sa hearing ng Quadcom ngayon sa kanilang pagpapatuloy? Ano ang mga nahahantad riyan? Marami tayong mga issues ng droga na kung saan ay nasasangkot, kapitbahay, nasasangkot ang inyong dating presidente at ang pamilya ng inyong dating presidente sa kilos ng mga droga diyan sa bansa. Pakinggan si Terrell Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. Pag-uusapan natin yan sa second hour ng ating Fun Saturday Live, mga kapitbahay. Dito sa ating Fun Saturday Live, yan ang kung papaano natin binibigyan ng puwang sa ating palatuntunan ang masusi na pagbulatlat sa mga pangunahing issues na direktong nakakaapekto sa buhay ng ating mga kababayang Pilipino. Ang ating insights, pag-uusapan natin ngayon ang katotohanan,
ang mga pruweba na may kaugnayan dito sa mass deportation of illegals in the United States as against black propaganda ng mga nasagasaan nitong issue na ito ng mass deportation dito sa Amerika. Should you be afraid? At ano ang koneksyon ito diyan sa Pilipinas? Second hour. Puso ko sa bayan ko. Saturday Live. Ikalawang bahagi ng ating Fun Saturday ang ating tinig ng mga kababayan. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Nasa ikalawang bahagi tayo mga kapitbahay ng ating Fun Saturday Live. Inside, Guro, Opinion, and Saturday Live. Well, kagaya ng nasabi ko kanina, ang issue natin ngayon ay ito pong aktibong-aktibo ng ginagawa ng bagong administrasyon sa ilalim ni President Donald Trump ng Estados Unidos. Nakakalimang araw pa lamang sa today, sa kanyang panunungkulan, libu-libo na ang mga apektado na mga illegal. Ayaw nilang tawaging illegal. Ang tawag daw sa kanila ay mga immigrants dito sa Amerika na nagdaan sa South Border. So pag-uusapan natin ngayon, ano nga ba talaga ang katotohanan? Ano ang mga pruweba upang maging kalmado tayo sa pagharap sa issue na ito ng mass deportation ni President Donald Trump ng Estados Unidos? Being Filipinos or Filipino-Americans or someone na may koneksyon sa Amerika, ang issue na ito po ay nakakakiliti sa kanila. And of course, pag-uusapan din natin ang black propaganda dito sa bagay na ito. But most especially, para maliwanagan tayo, iisa-isahin ko sa inyo ang priorities ng kasalukuyang administrasyon ni Donald Trump upang maibsan, mapaluwag ang paghinga natin na hindi naman pala tayo apektado Mass deportation, pagpapakita, sabi nga ni Donald Trump, MAGA, Make America Great Again. Sabi ng iba, this is a true nationalism. Makabayan na damdamin ni Donald Trump. Kaya naisipan ko tuloy, ano ang koneksyon ni Donald Trump sa Pilipinas? Especially sa nakalipas na 6 na taon ni Rodrigo Duterte. Ang slogan ni Donald Trump, Make America Great Again. Very nationalistic. Ang slogan ni Duterte, Make Philippines a province of China. Matindi, di ba? Magkasalungat. Ang isa ay very nationalistic. Ang isa ay traidor. Sa anumang katagang gamitin, lumalabas, traidor pa rin. Make the Philippines a province of China. Now, dito tayo sa issue muna ng Amerika, kapitbahay. Bago natin tunghayan itong issue ni Rodrigo Duterte and family, by the way. And family. Hindi lamang Rodrigo Duterte and family ang pag-uusapan natin. Bakit? Sabagat hanggang ngayon ang panganib, habang may Duterte riyan na nakaupo sa gobyerno, meron tayong Manchurian. Ang Manchurian na yan ay mapanganib sa bawat hibla ng ating mga kababayan, mga Pilipino. Now, mapunta tayo rito sa Make America Great Again slogan ni President Donald Trump. Sabi ko na nga, ano ang totoo? Ano ang mga facts? Nang sa ganun maibsan ang kaba
Should you be afraid? Sabi nga ng mga kano. Hindi pwede. Relax lang. Bakit? Ito po ang mga tala, ang mga priorities na nakuha natin from the files of the White House. Ito ay mga dokumentadong mga tala, mga data na nais kong ipaabot sa inyo para maibsan ang anumang mga hilahil, ang anumang mga haka-haka at mga kaba sa atin. Pakinggan ninyo maigi ang priority for deportation ni President Donald Trump of the United States of America. Priority for deportation. Number one, marami ito, pakinggan ninyong maigi. At para sa inyong kapakanan, I would say na itago ninyo ang bahaging ito para maipadala ninyo sa inyong mga kamag-anakan. Anyway, pagkatapos ng programa natin, minutes after, ay ipinupost natin sa YouTube etong second hour lamang na ito. Sa kapakanan ng mga nag-request sa akin na kung maaari daw yung insights ay ihiwalay natin na posting sa YouTube para sa kanilang panunood at pag-unawa sa mga issues. So balikan natin ito. President Donald Trump's Priority for Deportation Program. Number one, unang-una, na ngayon ay isinasagawa na ng ICE. In fact, may pagsalakay ng ginawa ngayon sa Michigan, sa Chicago. May pagsalakay na ginawa rito sa Newark, sa New Jersey. Number one, na priority, top priority for deportation, yung mga nakadetini, detained, mga nasa bilangguan. Ito yung mga tao na iniharap na sa husgado, dinesisyonan ng husgado, nagkasala, may utos na itapon patungo sa kanilang pinanggalingan. So number one priority, detained illegals as ordered by the judge for deportation. Number one yan. Ang mga kaso na ito ay nabibilang sa 13,000, 13,000 na mga nasa bilangguan ngayon. Ito ang unang-unang top priority na isasakay sa eroplano papunta sa kanilang mga bansa. Ikalawa, oh by the way, kung naitatanong ninyo paano yung mga sanktuaryo kagaya nga ng Chicago, Sanctuary City, ang New York, sanktuaryo ito, lalo na dyan sa California, San Francisco, Los Angeles, mga sanktuaryo ito. Sabi ng kanilang mga gobernador, hindi pwede ninyong salingin kahit daliri ng aming mga illegal na mga nakatira dito sa aming mga estado. Sabi sa kautusan ni Donald Trump, kung ayaw ninyong sumunod sa amin, aalisan namin kayo ng funding. But you cannot control the eyes and the operations of the customs personnel na hulihin at i-deport itong mga tao na ito. So whether you are in a sanctuary city or not, hindi apektado ang operasyon ng ICE. So yan ang number one. Ngayon, saan ang maraming mga bilanggo na ito nang galing? Yung mga nasa bilangguan na. Ang iba riyan, gumagala sa kalsada, pero may desisyon na ang korte na ipatapon o kaya i-deport ang mga ito. Karamihan dito ay Honduras with 281,000 plus. 281,000 plus. Ang Guatemala with 253,000 plus. Ang El Salvador with 203,000 plus. At ang Mexico, 252,000 plus. Hindi ko na binubuo, gawa ng marami ito eh. So ito ang mga countries na may most number of illegals na ngayon ay subject for deportation. Yan ang priority number one. Wala tayo riyan, di ba? Wala tayong problema riyan. Now, ayon dito sa report na itong tinanggap natin
from the eyes, ang nakikita lamang nilang mga problema rito sa mga nasa anong tawag niyan, Section 1. Ito yung mga detenido, mga may deportation order na from the judge. Ang problemang kinakaharap nila ang China with 38,000, ang Iran with 2,000 plus, ang India with 18,000, sa bakit itong mga bansa na ito plus others, kagaya ng Burma, ng Cuba, ng Venezuela, ayaw nilang tanggapin pabalik sa kanilang mga bansa ang kanilang mga nationals, ang kanilang mga mamamayan na may utos na dito sa Amerika na i-deport pabalik sa kanila. Headed by China with 38,000. Ito'y nabibilang lamang ito sa part 1 ng priorities ng Donald Trump administration na unahin na ipatapo na. Huwag nang mag-aksaya ng panahon. Ayaw na mga bansa na itong tanggapin sa magitan ng refusal to cooperate with the requirements for deportation ng INS USA. Ang ikalawang seksyon na priorities na ngayon ay tinutugis na mga miyembro ng immigration ay yung mga hindi nakadetene na mga illegal na nandirito sa Amerika. Meaning to say, mga gumagala sa kalsada. Ang mga ito, bagaman wala pang order sa korte, walang judge order for deportation, pero ito'y illegal na nandirito sa Amerika, sila ang second section subject ng immigration na ipatapon. Ito yung mga nagkumiti ng krimen na madalas mabanggit ni Donald Trump sa kanyang mga talumpati. So ikalawa na nasa pangkat ng priorities deportation of illegals in the country, non-detained illegals. Yung mga nandyan sa kalsada, may mga pangalan ang immigration ito sapagat ang mga ito ay pumasok sa south border bago pinakawawalan sa panahon ni Joe Biden. Pagpasok, ilista ang pangalan and then set free. Ayos na, nakagala sa kalsada. Sila ang number 2 sa priorities ng deportation, mass deportation ni Donald Trump. Ang mga ito, number 1, yung mga nakagawa ng krimen dito sa Estados Unidos. So hindi lamang sapagat kayo'y nasa listahan ng entry sa south border o kaya sa north border, Canada and America boundary, nandyan na kayo sa priority sapagat ang nakalagay dito yung mga nakagawa ng krimen, the second highest priority aside from those na mga may court order for deportation. Okay, so yan ang pangalawa. Ang ikatlo ay yung mga napagkalooban ng temporary protective status, yung TPS kung tawagin ng Bureau of Immigration. Itong pangatlong pangkat na ito, may mga question legal pa na inaayos ang mga legal heads ng administrasyon ni Donald Trump, especially sa issue ng pagkakaloob ng TPS sa mga aplikante sa kasalukuyan and beyond. Sa madaling sabi, pinag-uusapan, pinagdidebatehan pa ngayon, ipagpapatuloy pa ba ang TPS, Temporary Protected Status, ng mga papasok sa Amerika? At sino itong mga ito, by the way? Itong mga napagkakalooban ito. Ito po ay hindi basta na lamang ipinagkakaloob kahit kanino. Itong TPS na ito, kaya Temporary Protected Status. Sa lagat, bago kayo makapag-avail nito, ang bansa muna ang titingnan. Kayo ba'y kabilang? This is not awarded
to individuals in mass. Ito'y ipinagkakaloob lamang doon sa mga individual na galing sa mga bansa na pinagkalooban ng temporary protected status country. Bansa, 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 hindi tao. At ito hindi basta-basta ipinagkakaloob sa bansa, especially kung walang kadahilanan. Ano ang kadahilanan para ang isang bansa ay mabigyan ng temporary protected status? So that yung mga mamamayan nito ay makapapasok ng Amerika after further evaluation. May mga criteria kung ang isang bansa ay mag-qualify sa TPS. At paano mag-qualify ito? Kung ang bansa na yan ay merong natural disaster na nangyari. Kunyari, lumidol, kagaya nung nangyari nung araw sa Japan. Marami ang mga dislocated families, marami ang mga nawalan ng trabaho, na diskaril ang Japan. So, natural disaster o kaya may gera, kagaya ng Ukraine ngayon. May gera. O kaya ay merong epidemya na nangyari, kagaya noong Wuhan coronavirus. Ito ay mga konsiderasyon na ipinagkakaloob upang magkaroon ng masusing determina kung aling bansa ang pwede na mag-qualify sa temporary protected status. Hindi po basta-basta ipinagkakaloob ito. Kaya kung ang bansa mo ay hindi kabilang dito, hindi na pagkalooban ito, hindi ka kasali. Now, today, sa ilalim ng mass deportation program ni Donald Trump, etong TPS ay isa sa binibigyan ng konsiderasyon. Ano, itutuloy pa ba ito o ititigil na? Yun ang danger dito sa programang ito sa mga miyembrong bansa ng TPS. So, isang tabi natin yan. And then, ang susunod, pangatlo o pang-apat na kategorya na nasa top priority list ng mass deportation ni Donald Trump ay yung mga nabibilang sa CHNV program ng Amerika. Immigration Policy ng Amerika, CHNV program. Ano itong CHNV program? Ito po ay acronym ang CHNV that stands for Cuba, Honduras, Nicaragua, and Venezuela. CHNV. Ito ay mga bansa Haiti, kasama ang Haiti. Ang sakop nito, almost 500,000 ang nasa ilalim ng programa na ito na nandirito sa Amerika. Kalahating milyon ang kumuha, nag-avail ng CHNV program na ito na ipinagkakalob dito sa apat na mga bansa na ito: Haiti, Venezuela, Nicaragua, and Cuba. Ngayon, ang mga ito ay special consideration. Kaya ngayon, kasama ito sa priorities ni Donald Trump sa kanyang mass deportation. Pang-apat na klasifikasyon, kategorya ng mga nasa top priority for deportation. At pang-lima, ito, pakinggan ninyo ito. Sabagat ito yung mga legal na nakapasok sa Amerika. Pinaliliwanag ko lamang ito, mga kapitbahay, base ito sa mga tala na nakuha natin sa pulisiya ni President Donald Trump of the United States. Ito'y pinaliliwanag ko sa inyo para maalis yung mga agam-agam, maalis yung mga haka-haka na baka bukas at makalawa ay bigla ka na lamang damputin. Nawa, ito po ang pang-lima. Yung mga pumasok ng Amerika ng legal, ha? L-E-G-A-L, legal, na nakapasok ng Amerika. Pero kayo, kung galing kayo sa kung saan,
sumakay kayo ng eroplano, nakapasok kayo ng Amerika, hawak ninyo ang visa ninyo, hindi po kayo apektado pa rito sa panglima na kategorya na priorities for deportation. Pag sinabi nating legal, ang tinutukoy natin dito yung mga nakapasok na legal sa pamamagitan ng south border between Mexico and the United States. At hindi lamang yan. Paano makapapasok yan Lahat ng pumapasok doon, illegal Na hindi ho totoo yan. May mga nakakapasok doon sa ilalim ng programang CBP-1 application. CBP-1 application. Merong tala riyan ang ating border patrol ng immigration. Ang bilang nila ay nasa 800,000 plus. Almost 1 million. Sino itong mga nagkaroon na legal entry sa Amerika? Tangan-tangan ang proseso ng CBP-1. Ito pong CBP-1 ay isang prosesong tangay-tangay ng ating mga nasa Immigration Border Patrol na kung saan ito ay isang online processing application. Online. Sa madalit sabi, naandyan ka sa South Border, may attempt kang pumasok sa Amerika ng illegal. Merong website ang ating Border Immigration Group sa South Border, ang ating U.S. Customs and Border Protection Group o CBP. Yan ang ibig sabihin yan. Customs and Border Protection or CBP-1. Application po ito na matatagpuan sa internet. Ang proseso nito ganito. Naandyan ka sa South Border. Ayaw mong tumalon sa bakod over the fence. Punta ka roon sa internet, sa website ng ating U.S. Customs and Border Protection Group. May website kayong matatagpuan doon na kung saan ay pwede ninyong i-download ang application for entry. So sa madalit sabi, lalagay ninyo lahat ng mga information na required at kung kayo ay nakapasa, ipupull out kayo roon at papapasukin kayo ng legal sa Amerika. From the South Border specifically. So kaya ang tawag dito U.S. Customs and Border Protection or CBP. Isang mobile device application na ang tawag dito ay CBP-1 so that travelers could access the agency and its functions on mobile device. Ito ay ginawa na in function ito for the last 2 years sa ilalim ni Joe Biden. Ang mga nag-avail nito na sa record ng U.S. Customs and Border umaabot ng 800,000. So itong mga ito still considered na binigyan lamang ng kaluwagan pero may attempt na pumasok ng illegal sa magitan ng South Border. Kaya ang mga ito ang Priority 5 ng Bureau of Customs sa kanilang mga paghagilap ng mga illegal sa kalsada saan man dito sa Amerika. So, sa ating mga kadugong mga Pilipino, wala pong nababanggit riyan Kaya kayo iwasan ninyong pagbanggit ng mga TNT kung ano-ano para hindi napapasok sa utak nitong ating mga naghahanap ng mga illegal dito sa Amerika. Wala ho sa priorities. At yung mga binanggit kong yan ay mga legal documentations na kinuha natin mismong sa tanggapan ng Immigration Office, priorities sa ilalim ng programa ni Donald Trump sa kanyang mass deportation. Now, meron pang isa, yung tinatawag na birthright. Kaya lamang ito po naman, halos hindi ko iniintindi ito gawa ng
yung mga may kaya lang naman sa atin sa Pilipinas ang nakakapag-isip ng ganito eh. Magbubuntis, tingnan na, 4 na buwan na ako, 5 buwan na. So 4 na buwan na lang ako'y manganganak na. Punta tayo sa Amerika. Para pag ako'y nanganak, American citizen ng our son, our daughter will be American citizen. So we go to America. We go there when I already it is 6-month-old, so that I can give birth to my daughter, to my son in America. Birthright. Di ba birthright? Hindi ko masyadong iniintindi ito. Gawa ng hindi naman nakaka-apekto ito sa marami nating mga kababayan Pilipino eh. Inuna ko lang yung kanina. Gawa ng ito po ay mga importante ito. Ang epekto nito ay malawak. Kaya lamang dito nga sa mga nasabi, kung milyones na itong mga numbers na ito, pero ang mga ito halos hindi ho tayo napapansin eh. In fact, the other day si State Secretary, may positibong pananaw dyan sa Pilipinas. Kaya yung issue natin dyan ng EDCA, huwag tayong mag-alala sapagkat not unless na ang gobyerno ng Pilipinas ay muling mabalik sa kamay ng mga Duterte, burado lahat ang EDCA na yan dyan at papasok na ang Chinese Communist Party riyan. Sa panahon na ito ng 4 na taon ni Donald Trump, relax lamang tayo sapagkat mahal ng Amerika ang Pilipinas, ang mga Pilipino. Ngayon, tungkol dito sa birthright, sabi ko na nga kanina, hindi ako masyadong nakikialam dito sa issue na ito eh. Bagaman nais ko lamang na ipahapyaw na ba ipaabot sa inyo yung ilang sections ng birthrights sa ilalim ng executive order ni Donald Trump. Ito hango ito sa White House website Yung mga ibang nakukuha ko rito, director from the legal department ng White House. Ito po, na babasahin ko sa inyo, may kaugnayan sa birthright. Ito mismo ay hango excerpt sa buong mga pahina ng executive order ni Donald Trump entitled Protecting the Meaning and Value of American Citizenship. Gusto ko itong issue na ito Protecting the meaning, ang kahulugan, and value, ang kahalagahan ng American citizenship. Kailan kaya makikintal sa isip, sa ulo, sa utak ng ating mga leader, ng ating mga mamamayan dyan sa bansang Pilipinas, ordinaryo na, lalo na sa mga ordinaryong mamamayan. Naalisin natin ang konting tulong ng politika at patingkarin natin ang pagmamahal sa bayan. The meaning and the value of citizenship. Ito ang focus nitong birthright na executive order ni Donald Trump. Protecting the meaning and the value of American citizenship. Ano ang sabi niya rito? Sa kanyang section 1 ng kanyang executive order, ang purpose, ang dahilan. Sabi niya, the privilege of United States citizenship is a priceless and profound gift. Mga katagan na sana'y gusto kong makintal sa isip din ng ating mga kababayang Pilipino dyan sa Pilipinas, na ang pribilehyo ng Estados Unidos as far as America is concerned, or kung ikaw ay Filipino, ang pribilehyo ng limitadong pagiging mamamayan ng Pilipinas ay isang walang kasing halaga na regalo sa buhay ng isang mamamayan. Dapat ito ganyan din ang utak, ang isip ng ating mga kababayang mga Pilipino. Protecting the meaning and the value of American citizenship sa ilalim ng executive order ni Donald Trump on birthright. The privilege of the United States citizenship
is a priceless and profound gift. Pinauulit-ulit ko ito mga kababayan. Baka sakaling ito makintal sa isip ng ating mga, especially ng mga leader natin dyan sa bansa. President, yung Vice President wala na. Indoctrinated na ito ng China. Mga congressmen and senators, sana, at in all other public officials in the country, sana ganito rin, na makintal sa kanilang puso the privilege of being a Filipino, a priceless and profound gift. Dapat yan ang damdamin natin eh. Yun ang Section 1 purpose sa executive order ni Donald Trump protecting the meaning and the value of American citizenship. Sabi rito, yung 14th Amendment na talamak na ginagamit nitong mga diskusyon dito kontra rito sa birthright executive order ni Donald Trump. Sabi nila, ang 14th Amendment, ito yung binago at idinagdag sa saligang batas ng Amerika. All persons born or naturalized in the United States and subject to the jurisdiction thereof are citizens of the United States and of the state wherein they reside. Yaan ang probiso. Yun ang nakatakda doon sa 14th Amendment. Lahat ng tao pinanganak o kaya naturalisado na mamamayan ng Amerika at nabibilang, subject to, nabibilang sa jurisdiksyon ng mga ito, sa jurisdiksyon nito, ay mga mamamayan ng Estados Unidos. Ngayon, alin ang mga hindi sakop dito? Yung subject to na ito, na provision ng amendment na ito. Sabi rito, nais ko lamang na idagdag ito. No? Sabi rito, ang 14th Amendment has always excluded. Ito'y interpretasyon ito ng mga legal heads na nagsusulong at pumapabor dito sa pagtitigil ng birthright ni Donald Trump sa ilalim ng kanyang executive order. Paliwanag nito sa mga nais na itigil na ito. Ang 14th Amendment has always excluded, hindi kasama, from birthright citizenships, persons who were born in the United States but not subject to the jurisdiction thereof. Hindi kasama yung mga pinanganak sa Amerika, mga tao, mga bata na pinanganak sa Amerika, na hindi kasama rito yung hindi kabilang doon sa jurisdiksyon na tinutukoy ng naturang 14th Amendment. Consistent with this understanding, ito po ang kanilang paliwanag. Ang mga tao, a person born in the United States and subject to the jurisdiction thereof is a national and citizens of the United States. Ang kini-question nila rito, yung phrase na jurisdiction thereof. So, jurisdiction thereof, ang paliwanag nila ganito, among the categories of individuals born in the United States and not subject to the jurisdiction thereof, the privilege of the United States citizenship does not automatically extend to the persons born in the United States, sabagat hindi nila subject thereof. Section 2, policy. Ito dito pa rin sa birthright ni Donald Trump. Sabi dito, yung mga hindi sakop ng jurisdiction thereof na clause ng naturang birthright provision, alin itong mga not subject, ibig sabihin hindi kayo qualified. Kung ang nanay, when that person's mother was unlawfully present in the United States, pumunta sa Amerika
lumusot lamang sa south border, walang legal na dokumentasyon ang makapasok sa Amerika. When the mother was unlawfully present in the United States and the father was not a United States citizen or lawful permanent resident in the United States at the time of said person's birth, you are not qualified to avail of the birthright sabagat yung jurisdiction thereof ay hagip kayo, wala kayong jurisdiction. Bakit? Sabagat illegal yung nanay, yung tatay naman ay hindi Amerikano. Or, yung person's mother, pangalawa ito, yung presence ng mother nitong may birthright, yung pinanganak in the United States, was lawful. Pumasok siya ng maayos. May mga legal na mga papeles. Pero, temporary. Sa madalit sabi, turista. Pumasok ng Amerika, lawful, may visa siya kumpleto, turista siya, limited or temporary. And the person's father was not United States citizen, hindi Amerikano, o kaya hindi rin lawful permanent resident ng Amerika. Hindi kayo pwede ng birthright. Now the question is, ngayon, itutuloy ba itong birthright o hindi na? Yun ang ngayon, sabi ni Donald Trump, wala na ang birthright. Base doon sa mga sinabi natin na ito. Now, nais ko lamang na pahapyaw na mabanggit itong mga ito para mabigyan ho kayo ng konting liwanag sa abot ng aking kakayanan na maipaliwanag in simple terms itong mga legal na mga dokumento na ito para po maibsan ang pangamba nating mga kababayan. To me, what is important, sabi ko na nga kanina, is protecting, in the case of America, pakinggan ninyong maigi, ang adikain ni Donald Trump is protecting the American people against invasion or illegal foreigners. In fact, itong another thing na ito, yung People Against Invasion, another executive order ito ni Donald Trump na ipinatutupad na niya. Immigration and Nationality Act. Kabilang itong ilang seksyon dito, yan ang pinagbabatayan sa isa pang executive order na pinalabas ni Donald Trump. Now, dahilan sa limitadong oras natin, itong dalawa na ito na may kaugnayan sa immigration, protecting the American people against invasion, and then yung binanggit ko kanina, ang birthright, executive order, and then yung priorities. Lahat ng ito ay iisa lamang ang pinatutunguhan. Yung Make America Great Again policy or slogan ni Donald Trump, at sa ilalim nito, protecting the meaning and the value of American citizenship. Maliwanag po yan. Makabayan, makadiyos, makatarungan na pananatili sa Amerika ng sino mananais na pumasok dito. Now, sabi ko kanina sa pambungad natin, the truth, fact, and the black propaganda about Donald Trump's mass deportation of illegals. Should you be afraid? At kasama po sa ating titulo ng programa na ito, sampal sa mga Duterte at mga traidor sa bayan, sa totoo lamang ang polisiya na ito ni Donald Trump. Bakit? Part 2 ng ating pagtalakay ngayon, mga kababayan. Sabi ko na nga, yung Make America Great Again ni Donald Trump, at saka yung dalawa lamang dito sa marami mga executive orders na kanyang pinalabas, ay matingkad ang pagdidiin sa nationalism, protecting the meaning and the value of American citizenship, and protecting the American people against invasion. Bakit ito, ang dalawang ito ang aking pinagtuunan ng pagpapahalaga sa programa natin, mga kababayang kong minamahal,
Sabagat ito po ang taliwas na ipinairal sa Pilipinas, completely, 100% na taliwas na ipinairal sa Pilipinas ng liderato ni Rodrigo Duterte during his last 6 years in office. Batakin mo Make America Great Again. Protecting the meaning and the value of American citizenship. President Donald J. Trump. Philippines, Rodrigo Roa Duterte. Make the Philippines a province of China. Tingnan ninyo. Protecting the meaning and the value of Filipino citizenship. Make us a province of China. Hindi akin yan. Rodrigo Duterte yan. Kaya nga sabi ko, gusto ninyo, gawain na ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Di wala tayong problema. Rodrigo Duterte, presidente 6 na taon ng Republika ng Pilipinas. Protecting the meaning and the value of Filipino citizenship. Make us a province of China. So, wala na tayong problema riyan. Siguro sabihin niyo, wala na si Duterte, tapos na huwag mo nang pakialaman si Rodrigo Duterte. Nope. Remember, yung kanyang anak, I want to be President of the Republic of the Philippines, Sara Duterte. Baka naman iba ang idea ni Sara Duterte sa China. Nope, hindi. Gong Xi Fao Kai, Gong Xi Fai Chao. Sabi ni Sara Duterte, kailangan a call for stronger Philippine-China cooperation. Sinabi niya ito sa Chinese New Year, message niya noong 19 ng buwan na itong Enero, January 19. Ano ang sabi ni Sara Duterte? As we welcome the year of the wood snake. Sara Duterte ito ang laki-laki ng screen doon sa embahada sa embassy ng Chinese Communist government diyan sa Maynila. Ang laki ng screen. Sabi ni Sara Duterte, napakatamis ng ngiti. Panoorin ninyo, nandiyan sa YouTube. As we welcome the year of the wood snake, a symbol of wisdom, resilience, and adaptability, we reflect on the aspirations that unite us. Aspiration that unite us, meaning Philippines and China, that unite us and guide us toward a brighter future. Balaso ba sa mga ganitong kataga para sa aking pandinig? Bakit? Tingnan ninyo itong ginawa ngayon. Tingnan ninyo itong ginawa ngayon lamang na pinalabas ng Philippine Coast Guard. Balita ito. Galing sa Inquirer. Ngayon lamang lumabas, ngayong araw nito ng Sabado. Hapon, alas 5 ng hapon sa Philippine Inquirer. The Philippine Coast Guard reported today, Saturday, that the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources vessels were harassed again by the Chinese Coast Guard ships and a Chinese Navy helicopter. Pakinggan ninyo maigi. Sabi ni Sara Duterte, we reflect on the aspirations that unite us and guide us toward a brighter future. The Chinese and the Filipinos. Kabalbalang malaki ito Sinasabi lamang ito ng isang Manchurian. Tingnan ninyo, pakinggan ninyo. In a statement today, Saturday, the Philippine Coast Guard spokesperson, Commodore J. Tariela, said that BFAR vessels, BRP Datu Pagbuaya and BRP Datu Bangkao, were en route on the morning of January 24, kahapon Friday, for a maritime scientific survey
and sampling at Sandy Case 2 and 3 in the West Philippine Sea. During the mission, the BIFAR vessels encountered aggressive maneuvers from 3 Chinese Coast Guard vessels, 4106, 5103, and 4202. Further, according to the PCG, the Chinese Coast Guard deployed 4 speedboats against the 2 BIFAR vessels. Remember, BIFAR is not a Coast Guard vessel. BIFAR is a civilian vessel. Lahat ng sumasakay dyan sa kanyang mga official na mga objectives ay mga kinatawan ng BIFAR and some media personalities if needed. Pero ito, BIFAR po ito, scientific survey. Compounding the situation, sabi ni Tariela, a People's Liberation Army Navy, PLA Navy, helicopter, identified by tail number 24, hovered at an unsafe altitude above the BIFAR boats, creating hazardous conditions due to the propeller wash. Mapanganib, pwede kayong tumihaya rito eh. Pwedeng yung bangkaan ng mga maliliit dyan ay pwedeng lumubog. Pagkatapos sasabihin ni Sara Duterte na we reflect on the aspirations that unite us and guide us towards a brighter future. Kabalbalan. Itong mga kataga na ito, sinasabi lamang ito ng isang traidor sa bansang Pilipinas. Hindi ako mangingiming sabihin katraidoran ito eh. Talamak namang kitang-kita ninyo. Nakita na ba ninyo na bumatikos ang sino man sa pamilya nitong mga Duterte sa mga aktwasyones ng China? Nope. Not a single time. Go, Zifaya, Stoy. I don't know kung ano ibig sabihin ito. Yun ang sinabi ni Sara Duterte. Meron pa nga pala. May this Lunar New Year. Pakinggan mo ha. Sara Duterte ito. Sa kanyang widescreen message sa mga kinatawan ng PLA, People's Liberation Army, and the Chinese Communist Party. Anong sabi niya? May this Lunar New Year bring blessings of health, abundance, and peace. Peace! Tarantado lamang ang Pilipino magsasalita nito ng pag-wish sa isang Chino na miyembro ng People's Liberation Army o kaya Chinese Communist Party. Mabuhay ka, Xi Jinping! Sabi ni Sara Duterte. Mabuhay ka, Zinian Kui Li. Mabuhay ka, Gong Zhifo Chai. I don't know. Sara Duterte yan. Sandali ha. May boses ako dito ni Sara eh. Alam mo, mahal na mahal ko itong Manchurian na ito eh. Pakinggan ninyo. Ito mismo kayo kanyang boses eh. Go ahead. As we welcome the year of the wood snake, a symbol of wisdom, resilience, and adaptability, we reflect Address niya yan sa on the Chinese aspirations Communist that Party. unite us and guide us towards a brighter future. Nakangiti pa. Tamis Congratulations mangiti eh. to the Embassy of the People's Republic of China, led by Ambassador Huang Xilian, the Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated, the Federation of Filipino-Chinese Association of the Philippines, and the Philippine-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated for co-hosting this year's celebration. This year is especially meaningful as we celebrate the 50th anniversary of the establishment of diplomatic relations between the Philippines and China. Over 5 decades, our nations have sought to enrich our bilateral relations on the basis of sovereign equality, achieving milestones in various areas of cooperation. Tarantado! Anong sovereign equality? O yan o, kababalita ko lamang. Sinalakay ng mga gunggong ng mga miyembro ng PLA ang ating BIFAR. Just today, Saturday, 25. Anong sinasabi mong diplomatic equal relationship? Wala eh.
Madam Sara, baka hindi mo alam o kaya hindi mo pinapansin. Chinese, kabilang ang dalawang mga traidor ng mga Pilipino, nasa kote ng National Bureau of Investigation. Naaresto. Bakit? Nag-spy. Spying. 3 pinagilan. Deng Wang King. Ano man ang pangalan nitong tarantad? Deng King. At saka yung 2 Pilipinong traidor, Ronel Ho, Jojo Balundo Besa, at saka Jason Amado Fernandez. Engaged in intelligence, surveillance, reconnaissance operations to the prejudice of our national defense. Sabi ng NBI yan. Pakinggan natin si Jeremy Lotos, Division Chief ito ng NBI, Cybercrime Division. Pakinggan natin yung kanyang mga tinuran, Miss Sara Duterte. Baka hindi mo naiintindihan Tagalog ito at English. Ito ay pagbubunyag ng katraiduran ng 2 Pilipino at isang incheck na nagmamanman sa mga military bases natin riyan. Pakinggan mo si Chief Jeremy Lotos. The case involved ISR operations. ISR means Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance Operations, perpetrated by a group of Chinese nationals with some local cohorts. Since December, nag-start na po yung aming casing and surveillance. We were able to track them and identify those equipments installed doon sa subject vehicle. So, we found out na meron silang LiDAR sensor, which is capable of creating a 3D image of the target structure. They have this GNSS RTK, Global Navigation Satellite System, real-time kinematics. Ginagamit ito in terms of mapping and navigation, artillery and guided missiles, logistics and supply chain for military operations. And what we found out based doon sa, kasi mayroong GPS tracker ang team na naka-install na hindi nalalaman ng subject, nag-frequent sila sa mga critical infrastructure, specifically military camps, bases, power plants, LGU offices, police camps, stations, even shopping malls. And then, nag-i-standby sila ng certain period of time. Basically, nagkukulate sila ng data. And then they have this remote application in their ICT equipment, which in real time, tinatransmit nila outside. Meron hong user yung application na yon remotely na nasa labas ng ating bansa, kinukulate yung mga data na nakukuha nitong subject group natin. So alarming in the sense, itong mga equipment is capable of producing coordinates. In other words, pwede ho kasi itong gamitin in terms of drone control. Malalaman ho nila yung ating topography, makikita ho nila yung structure natin, yung terrain natin. So kung yung may interest dito is capable in terms of robotics, kaya na po nilang i-control unmanned and even autonomous vehicle operation. Nagsimula ang operasyon ng mama na ito. Panahon ni Rodrigo Duterte. Anong pangalan nga nito ulit? Asa na ba yung magkakaminsan kasi ako'y nadadala ang aking emosyon dito eh. Pag yung kalayaan at kaligayahan at hinaharap ng bansa natin, malayo man ako riyan. Pero ang dugo kong nananalaytay sa aking ugat ay dugong Pilipino. Deng King. Matagal nang naniniktik diyan. In fact, ugali ng mga sleeper cells, kahit anong uri, kahit anong bansa, mag-establish ito ng kanyang magpupundar ng kanyang sariling pamilya riyan. So itong lalaki na ito may asawang Pilipina. Para mapagtibay palalo ang kanyang pananatili sa bansa at paniniktik. Dito natin makikita mga kababayan ko itong epekto ng 6 na taon ni Rodrigo Duterte. Slogan ni Donald Trump, MAGA. Make America Great Again. Slogan ni Rodrigo Duterte and family, Make Philippines a province of China. Matakay mo yan. Kaya ngayon, hirap na hirap ang ating mga kongresistang pagbulatlat ng mga issue na may kaugnayan dito sa mga pagsakop ng China
sa atin economically, logistically, and physically. Nandiyan na. Sa mga malalaking korporasyon, dito sa mga binanggit na mga associations na ito ni Sara Duterte, maraming mga nakatanim riyan. Yung mga nagtataas sa mga gusali sa Metro Manila, do you think Filipino blood owns it? No. Meron dyan na developer na naandyan sa kanyang biodata ay supporter of the Chinese Communist Party. Malaking developer yan dyan sa Pilipinas. Pinangangalandakan, miyembro at suportado niya. I am a supporter of the Chinese Communist Party. Well, kung walang atraso ang China sa Pilipinas, it's okay. Pangalandakan natin. Hindi ba sampal kaliwa kanan yan sa administrasyon ni Marcos? Na may mga tao riyan na pinangangalandakan na sila'y miyembro ng Chinese Communist Party? May mga Manchurian sa gobyerno, mga pamilya ng mga Duterte, for example. Wala ba tayo magagawa riyan? Sa normal na sitwasyon ng relasyon ng dalawa, kung ito maayos, walang problema. Pero hindi eh. Masyado na ang pang-aapi, masyado na ang pantantarantado, masyado ng pagpapaliit na ginagawa ng China, pang-aabuso ng China, Chinese Communist Party, diyan sa Pilipinas. Oh, ano ang sabi ni Romeo Browner? Pakinggan natin. Baka sakaling magising itong mga natutulog na mga mantika riyan sa bansa. Na nagigising lamang kapag may ayuda galing sa mga Manchurians at mga mandurugas din at mga korupto na mga public officials ng bansa. Mr. Browner. Last year, we also apprehended another Chinese individual who was himself driving an Toyota Innova vehicle, which had the similar setup of equipment inside the Toyota Innova. At sa ngayon po, we are still conducting also the forensics on the equipment. But initially, what we saw in the equipment were pictures of camps. Picture ng Fort Bonifacio, picture ng Camp Aguinaldo, picture ng Camp Crame, and so on. Tinitignan po namin lahat ng connection nitong mga ito from the RAV4 na nakuha po natin yon, the Toyota Innova that we apprehended, we captured last year. Kasama po yung ibang mga equipment na na-recover natin. For instance, the underwater unmanned drone that we captured off Masbate and 4 others. So panglima po yung nakuha natin sa Masbate. We are looking into the connection of all of this because all of these devices, sandali lang, including the ones that we saw General in the vehicles, are Browner, all sandali, data collecting devices. Sandali, General Browner. Merong isa na namang nakakuha. Meron na namang isa na nakuha ngayon lamang araw na ito ng Sabado. Na submarine drone. Meron na naman. At bayan ko, pakinggan ninyo itong mga diskurso at mga pahayag na nangyayari diyan sa hearing ng Quadcom sa National Grid Corporation of the Philippines. Pakinggan ninyong maigi. Ilalampas ko ng konti itong oras natin dito. Sabagat kasalukuyan ay binubusisi ng Quadcom ang National Grid Corporation of the Philippines. Matagal ko nang isinisigaw ito. Nagkakaalmuranas na ako sa kasisigaw. Dito na ang NGCP ay extension ng Chinese Communist Party sa larangan ng elektrisidad. Matagal na nating isinisigaw yan. Ano ang sabi nitong mga pahayag riyan ni Simeon, Attorney Matibag, for example, na ang software, ang hardware na ginagamit riyan can be remotely operated sabagat supplied ng Chinese Communist Party. Mga kababayan kong minamahal. Supplied hardware, software, sa madalit sabi, ang operating system ng National Grid Power Corporation, aside from yung board of directors, 4 riyan, direktong kinatawan, sent by the Chinese Communist Party itself diyan sa National Grid Power Corporation. Pakinggan natin ito.
Para maliwanagan natin. Yung SCADA po, yung SCADA is the system. That's generic, yung parang yun yung that is supervisory Attorney control Melvin and Matibag. data gathering na ginagawa po nila. Yung NARI po, that is the brand of the equipment, hardware, software na nilagay nung pumasok po ang NGCP. Before that, ang nandoon po is GE tsaka ABB. Bago pa po American lahat yan, brands. bago lahat yung mga system na yan, nilagay nila yung NARI. Kaya nung pinag-uusapan natin yung problema ng China, kaya po lumalabas yan, kaya may suspecha tayo. Dahil, kagaya ng explanation ko po, ulitin ko po kanina, ang cellphone natin, to iPhone, this is the hardware. But this is run by a software, iOS. Kayo po ba naniniwala na yung nilalagay nyo dyan, hindi nakikita dun nung gumagawa? Knowing that ang NARI is proprietary. May source code po yan. Kanina sinabi, nasa kanila raw yung source code. Bakit nilagay yung NARI? Sandali, Attorney Matibag, no? Ang ibig sabihin po ng NARI, ito'y acronym, Nanjing Automation Research Institute. Diyan sa Pilipinas, marami tayong mga institute na pinatatakbo ng mga Manchurian, mga makapili na mga Pilipino, na mga professors kuno. Meron pa tayo riyan ng mga programa eh. Nakita ninyo yung anong tawag niyan, yung kapehan sa Kamuning? Oh, pinatatakbo ng mga Chinese yun. Propaganda. Ituloy mo, Mr. Matibag. Tingnan po namin kung ano yung NARI. Is a state-owned company of China na sila provider po ng mga equipment, as intelligence equipment, military po, kasama po doon sa mga military grade po. In fact, when we do the research, lumabas sa website nila noong December 2019, lumabas doon sa website nila na sinasabi pa nila Pakinggan ninyo. na 100% they control the power grid of the Philippines. Nung i-raise po namin yung issue na yan, on the next hearing, wala na po yung website. Binura na yung nakalagay na yon. Pero meron po kami noon. In fact, we provided the Senate. I think meron din pong kopya rito dahil nag-hearing din dito. Attorney Matibag, if I may interrupt. Opo. That publication, correct me if I'm wrong, is the same printout that we flashed during the last hearing. That Do is you correct confirm po. that? That is correct. Sa website po, lifted from the website of NARI. Sandali, Mr. Matibag, Attorney Matibag. By the way, si Attorney Matibag, dating, sandali, saan ba yung aking, dating high-ranking official, general manager ito dati ng Terminal 3, and then pinuno, executive assistant to the general manager, and then dating cabinet secretary sa ilalim ni Rodrigo Duterte. Pero kumalas siya kumalas. Hindi niya masikmura yung mga pro-Chinese rhetorics and actuations ni Rodrigo Duterte. Melvin Matibag, educator at saka dating dating cabinet secretary ni Duterte, and then naging pinuno ito ng isang korporasyon na may koneksyon din sa operasyon ng elektrisidad sa bansa. Hindi ko na makaalaman. Transco. There you are, Transco. Ituloy mo, pare ko. Ay, sandali nais ko lamang, wag na yun, wag na. Ituloy ko na itong kay Matibag. Sabi niya, at ito ay hindi lamang siya ang nagsabi, prior to this, alam na natin ito Gawa ng mga intelligence reports na natatanggap natin na ang operasyon ng National Grid Corporation of the Philippines ay ino-operate remotely from China, from Nanjing. Ngayon, kinumpirma ito ni Attorney Matibag. Pakinggan natin siya. For the enlightenment of the Filipino people who are watching us, Attorney Matibag, you mentioned about iOS. Opo. No? So, let me borrow your term. Would you confirm if I would say that NARI is similar to being the iOS of SCADA? Tama po, kasi yung hardware and software parehas pong NARI. I think they can confirm that. Ayun, sinasabi nila, nasa kanila yung source code. Then I go back to go to the next level. Sabi nila may audit. Question, meron po bang cyber audit na naganap? Nandun daw yung NICA. I know that Kaya po sila pumayag dyan. They were ordered
by the Senate at that time, papasukin, nag-imbestiga, pumasok. Ginawa nila yon, hindi kasama Transco. At by time, Following your statement that NARI is the iOS of SCADA, po, would it be correct to say that this system can be controlled remotely, 100% similar po. to my Apple? 100% po, Phone. pwede. Because there was already, may nangyari na po na may nasira noon. It was repaired remotely from China. Hindi po kailangan bumahin ng technician para pumunta rito at ayusin pa yung nasira. Alright. Nangyari na po yan, 2 beses na. And considering that NARI originated from Nanjing, would it be possible also that somebody from Nanjing will be operating our system SCADA here in the Philippines remote? The one operating is in Nanjing and the hardware is here, the SCADA at NGCP. Very possible po with the technology now. 100% possible po yan. Ititigil ko muna riyan, pare ko, Attorney Matibag, ano, ha? Nais ko lamang ipatiuna sa inyo. Ang source ng kuryente natin, iisa lamang, National Grid Power Corporation. Sabihin nyo, hindi, Meralco ang nabibigay sa amin. Ang Meralco po ay distributor lamang. Ang source ng kuryente natin, nagmamaneobra in totality, pangkalahatan from Luzon, from Aparri, Luzon, to Hulusulu in Mindanao. Iisa lamang may hawak niyan, itong National Grid Power Corporation of the Philippines. Ang mekanismo nito, NARI, SCADA, na pinag-uusapan natin dito, operated by Chinese, pure-blooded member of the Chinese Communist Party. At napakinggan naman ninyo, ang mga tinig nila, pwedeng i-operate remotely from China. Now, sa kondisyon natin ng relasyon ng China at saka ng Pilipinas, hindi kaya imposible na sa galit ng China o kaya sa panahon na lang ng eleksyon, switch off remotely from Nanjing, China, ang kuryente sa Pilipinas, switch off. 1 oras, 2 oras, 3 oras walang kuryente. Makakapag-communicate kayo riyan? No, wala. Wala eh. Lahat po ng mga electronic equipment natin dyan gumagamit ng kuryente. Kung may hidwaan ang China at saka ang Pilipinas, kunyari, sumiklab ang hindi pagkakaunawaan. Ini-off ng China ang kuryente ng Pilipinas. May magagawa ba tayo riyan? May mga debateriya siguro kayo ng mga communications. Pero tatagal ba ito ng 1 araw, 2 araw, 3 araw? Talo ka na. Wala na. Makakapagsaing ba kayo kung ang gamit niyo electric? Wala na. Makakagamit ba kayo ng inyong iPhone kung naka-off ang source nito? Wala na. Totally. Total, 100% wala kayo ng ikinabubuhay ninyong normal. Hindi kailangan magpaputok ng isang bala ang China para sakupin ng Pilipinas. You're dead. You're done. Tapos kayo. Walang kuryente. Hawak ng China. Operated by NARI, supplied the SCADA, equipment, etc. Operating equipment at saka ang buong operational machinery hawak ng China. Kaya noon sabi nitong si Attorney Matibag, sa kasalukuyang panahon sa sitwasyon na kung saan walang kontrol ang Pilipinas sa elektrisidad, wala rin kontrol ang Pilipinas sa communication sapagat meron tayong mga tao riyan na nagsusulo ng spying sa Pilipinas, ang mga towers ng communications facilities ng Dito Communications na kasosyo ni Dennis Uy, ang Chinese Communist Party riyan. Hindi niyo may tatago ang mga sinasabi ninyo done via telecommunications. Sabagat ang mga tower nandito, nandyan sa loob ng military camps ng Pilipinas sa bansa. Kaya ano ang sabi nitong si Attorney Matibag, Melvin Matibag, sa kasalukuyang nangyayari hindi lamang sa limited lamang muna sa kuryente. Ano ang sinabi niyang mapanganib na nararamdaman niya?
Kanina, Attorney Matibag, you made mention about the nature of this NARI, the company, Opo. that it has something to do with the military of China. Can you Opo. please expound on this? Yun po yung sinabi sa website nila. Kasi they also supply military hardware. In other words, the business of NARI is the supply of highly sophisticated Hardware technology, and software po. hardware and For software, communication and data gathering. which can be used as well by the military. If you will allow me again, ma'am, just Yes, recently, United Kingdom, they have 15% the equipment na NARI, they remove it Why did they remove? for reason of national security po. Example na lang po, hindi ba, ang Amerika, they ban TikTok. Bakit? Because sabi nila, they suspicion lang that is being used to gather data sa Amerika. Sayo nga po, nandun na mismo yung system, hardware and software. NARI, China. Nagpapatakbo, China. I may agree with Engineer Clark na sige, sa akin yung source code. Pero sino pang may alam ng source code? Tama po kayo nung sinabi nyo nung last hearing. The creature cannot rise above the creator. Tama po yun. This is really, ako po natatakot na hindi na lang yung pera yung pinag-uusapan natin dito eh. We're talking about our sovereignty. Sovereignty yan natin. And our sovereignty has no price tag. Hindi na po tayo kailangang lusubin or anything eh. Kalikutin lang nila yung power grid natin. Just imagine, anyone who's listening now, and anyone who's saying na wala pupuntahan itong pinag-uusapan natin na to, isipin nyo lang, 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan wala tayong kuryente. Madali po yung sinasabi nila eh. Sasabihin nila, I'm guaranteeing it, I'm guaranteeing it. Pag nangyari na po, asan tayo lahat? Pag nangyari na, asan tayong lahat? And then remember ang slogan ni Rodrigo Duterte and the Duterte's family. Make the Philippines a province of China. Kaya saludo ako rito kay Donald Trump. MAGA, Make America Great Again. And protecting the meaning and the value of American citizenship. Nasa immigration policy ni Donald Trump. Sana ganyan din ang immigration policy natin diyan sa Pilipinas. Especially at the midst, sa kalagitnaan ng mga nangyayari ngayon na lumalaganap, lumalawak ang mga galamay na mga makapili sa bansa. Especially holding positions in the government. Naalala ko tuloy itong eleksyon darating eh. Papayagan ba natin na ang gobyerno ay maging government run by idiots from the movie industry? Ito'y binabanggit ko lamang mga kababayan sapagkat nakakasakit na ng damdamin. Na habang nakikita natin nagtataasan ng mga gusali sa Metro Manila, ay lumalala ang pagiging mangmang ng nakararami sa mga Pilipino natin. 62% ng mga Pilipino, sabi nila, naghihirap sila ngayon. 72% ng populasyon ng Pilipinas, average, below average, poor and very poor. Yaan ay mga data. Bakit? Sabagat ang mga leaders natin ay mga idiots na walang ginagawa kundi pakapalin ang laman ng bulsa. Sad to say, family dynasties, corruption, parang nanay-tatay yan sa isang gobyerno, kaya hindi umaasenso, hindi umuunlad. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. A government run by idiots from the movie industry coming soon diyan sa bansa. Starring Willie Revillame, Manny Pacquiao, De Villars, sino pa yung Vilma Santos and family, Zanjo Zerudo, sino pa ba? Jimmy Bundok, Marco Gumabaw, Mark Gamboa, Arjo Ataide,
Lenny Mercado, Jolo Revilla, Richard Gomez. Ano kayang masasabi ni Dr. Jose Rizal dito at saka ni Andres Bonifacio? Ha? May magsulat kaya ng libro, The Idiots from the Movies in the Government? Meron kaya magsulat ng ganyan? Siguro sabihin ng mga kaalalay ni Andres Bonifacio, itak na lang! Saturday Live! Yan ang